Hello po ulit sa ating mga kananayan, kalolahan. Surprise! Meron po ako ngayong sorpresa sa inyong gagawin. Sa araw na ito, magluluto po tayo ng merienda. Ang ating pong merienda ngayon ay very complicated. Ibig po sabihin, napakarami po niyang proseso. Kaya sa mga kaibigan ko dyan, halina po kaya't panoorin niyo po ako. At siguradong masisiyahan kayo pag ginawa niyo ito sa inyong bahay. Magiging merienda ito ng inyong mga anak, mga apo. Matutuwa po sila dahil sa sobra pong sarap. Kaya umpisa na po natin. Pangalan po ng aking gagawin ay cheesy chicken casserole. Ayan. Masyado po siyang magastos, pero po sa sarap naman. Kukumpara niyo po, nabibili pa kayo ng pagkain sa labas. Pwede naman po natin gawin sa loob ng bahay. Kaya try po natin. Eto na po tayo. Unahin po muna natin gisa ang bawang. Mga kalolahan, kabeshi, inuulit ko, I will make cheesy chicken casserole. Kung meron po kayong ballpen dyan, pakilista na po itong ating mga ingredients. Ayan. Sunod po natin itong sibuyas. Ayan. Ayan. Haluin lang po nating mabuti. Shout out po muli sa aking tiyo at tiyahin na tiga Tondo, Barangay 121. Kay Tita Evelyn, napapasok po bilang kagawad ng Barangay 121. Shout out po sa kanila at nawa po ibigyan niyo po sila ng isang pagkakataon na makapasok po bilang kagawad at ako na pong naggagarantor sa inyo. Napakabuti po nilang mga tao. Shout out din po sa aking driver na si Sir Emmanuel Ibanez. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw lang ang nagdadrive sa akin at aking pinagkakatiwalaan. Salamat po sa inyong panonood. Shoutout din po sa aking pinsan na taga Fifth Avenue. Papasok din po siya bilang kagawad. Bigyan niyo po sila ng isang pagkakataon na manalo at hindi niyo po ito pagsisisihan. Mabubuti po silang tao. Ayan. Isusunod po natin ang ating chicken. Hiwain niyo po ngayon yung chicken. Ano po ito? Chicken breast. Ayan. Hiwain niyo lang po siya ng maliliit. Ayan. Eto na po siya. Yes. Yes. Shoutout din po pala sa isa kong kauna-unahang driver na pinagkakatiwalaan ko rin po ng lubos kay Mr. Enrico Yakap. Kalimutan ko na po yung apelido niya. Yakap po ba? Ita-drive po siya dyan sa Patatoda, tapat lang po ng SRS. Ayan. Ganon din sa aking panganay na apo. Salamat apo at nanonood ka. Nanonood din ba ang aking apong si Aika?
Pumapalakpak na rin ba siya sa kanyang lola? Ayan, papupulayin lang po natin ng konti. Yan. At gumawa din po ako ng patatas. Yung patatas po ng 1 kilo ay ilalaga po natin. Ang kalalabasan po niya, ganito. Ayan. Imamash po natin. Tapos, atin pong bilugin. Kasi po ito ang magiging topping sa ibabaw. Ayan. Ganito lang po siya, oh. Yan. Ito pa yung lagana. Okay. First, tatap lang po natin siya ng ganyan. Yan. Ito po yung medyo makastos. Pero alam ko pong mag-i-enjoy po ang inyong buong pamilya. Pagka naluto na po ito. Ayan. Sometimes po, kakain po tayo ng mga kakaiba naman. Hindi po yung paulit-ulit na lang, kundi kanton, bihon, pansit. Ngayon po, ay gagawa po tayo ng kakaiba. Inuulit ko po, ang inyong pong nanay, ang inyong pong Lola LK, ay hindi po mahusay na chef. Ako po ay isang nanay lang at lola na nagsasanay at sinishare po sa inyo ang konting kaalaman sa pagluluto. Ayan. O, ganito lang po ang kalalabasan ng ating potato. Ayan. Ayan. Okay na po yan. And then, yes. Ilalagay po natin ang ating mga sangkap. Dito po sa ating chicken. Kasi sa chicken pa lang po malasa na. Asin. Isa-isahin ko po ha. Sinunod natin ang bechin. Ayan. Then, ang ating po mga spices, katulad ng turmeric. Ayan. Sunod po natin ulit ang ating basil. Ating chill lime seasoning. Konti lang po. Baka po kayo ma-chill-chill. Ito naman po susunod ng ating cumin. Ayan. Yes. Konti-konti lang po. Cajun. Ayan. White pepper. Yes. And another 2. Spanish paprika. Konti lang po ha, huwag niyong dadamihan. And then the last one, atin pong Italian seasoning. Ayan. Herbs po itong mga ito. Okay. Yes, nakita niyo naman po, ayan, kinalabasan. Okay. Then, isusunod po natin ang ating green peas. Yan. Kung wala po kayong green peas, kahit po sa lata. Ito po ang ginamit ko sa lata. Pwede rin po kayong gumamit ng fresh.
Ayan. Medyo tikman natin kung tama lang. Tama-tama lang po. Susunod natin ilagay carrots. Tapos po ng carrot, bell pepper. Ayan. And then, lalagay na po natin ang ating parsley at saka kinchay. Ayan. Okay. In 5 or 10 minutes, okay na po siya. At atin na po siyang ilagay sa ating Pyrex. Ito po, ayan. Kung wala po tayong Pyrex sa bahay, ito po ang ating Pyrex. Kung wala, kahit po yung aluminum. Okay. Guys, kung nandito kayo, sa amoy pa lang po, mapapawaw na kayo. Okay, tingnan natin mga gulay kung okay na siya. Ready na. Ayan. So, okay na po siya. Atin na po siyang pinatay. And then, ilalagay ko na po siya dito sa aking Pyrex. Ito pang Pyrex. Okay. Ayan. Yes. Ayan. Guys, gawin niyo po ito sa inyong tahanan. Ito po pwede natin gawing panghanda sa ating mga okasyon. At ganun din po kung mayroon po tayong mga bisita. Masarap na po itong ihain sa kanila. Ayan po. Ayan. Papantayin lang po natin, ano? Yes. Ay, ito na po ang kinalabasan. Ayan. Then, ang gagawin po natin, ito pong aking patatas na akin pong dinurog at ngayon ay binilog. Ilalagay po natin siya sa ibabaw. Ayan. Ganyan po. Medyo magastos lang po, pero masarap naman. Yes. Ayan po siya. Sana po tama lang tong aking nagawa. Ayan. Oops. Sakto lang po talaga. Ayan. Nakita niyo na po, ganyan lang po. Ito po ang resulta. Ayan. Pinatong ko lang po sa ibabaw itong aking mushroom na minash kanina at binilog. Then, lalagyan po natin siya ng konting whipped cream. Ito po.
Konti lang po para po sa kanyang panglasa. Ayan. Magastos po ano? Pero sabi ko nga po, gusto natin kumain ng masarap. Kailangan po natin mag-budget at higit po sa lahat. Habang kayo pa'y nagluluto, lagi niyo pong lalaki pa ng pagmamahal. Ngayon, ito na po siya. Nalagyan na po natin ng whipped cream. Ilalagay na po natin itong the best. Ito po, mozzarella. Ayan, ikakalat lang po natin ng ganyan sa ibabaw. Ayan. In 10 to 20 minutes po na i-oven natin, okay na po siya. Basta makita nyo pong tunaw na yung ating mga cheese sa ibabaw. At be sure lang po na hindi po siya masusunog. Ayan. Guys, huwag niyo pong kalimutan. Don't forget to subscribe and like and share sa aking YouTube channel, ang Lola LK. Panoorin niyo po mamaya ang kalalabasan po nito sa aking reels. I hope nag-enjoy po kayo. Inuulit ko, si Nanay LK, si Lola LK, hindi po ako isang professional. Ayan. Lalagay lang po natin sa oven. Ayan na po siya. Lalagay lang po natin sa oven ng 5 o 20 o 25 minutes. Huwag niyo lang pong hayaang masunog sa ibabaw. Here we go. Okay, I hope na nag-enjoy po kayo sa paggawa ko ngayon ng merienda na tinatawag nating cheesy chicken casserole. Mamaya pa abangan niyo ang resulta sa aking reels. Maraming pong salamat sa lahat po ng nood at nawa po yung nag-enjoy kayo. Ganon din po sa aking mga bagong karisma, mga kaibigan, mula po sa kaibuturan ng aking puso. Ito po yung Lola LK. I love you so much. Maraming pong salamat. Bye-bye!